Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang halog lahat. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe. Eto na nga, no, pag-usapan natin itong nag-trending na itong si Bongbong Marcos kinain rin ang kanyang mga sinabi noon. Okay? Nung sinabi niya na 5,500 flood control projects, nandyan yan lahat, na overwhelm lang yung flood control. Pero ngayon, sa media, anong sinasabi niya? Wala akong nakita kahit hollow blocks. Yan kasi ang problema, Mr. President, na nag-una kang nagmamayabang. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan patungkol dyan kay Bongbong Marcos, sinabi niya. Eto, pag-usapan rin natin itong balak na naman ng administrasyong Marcos na uutang. Kasi kulang raw ang kita ng gobyerno, kaya ang solusyon nila, umutang na naman. My God! Wala namang katapusang utang ito. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. At last but not the least, maganda po ang talakayan ni Senator Marcoleta at ang kanilang resource person na itong si Secretary Frasco dito sa tourism. Okay? Sa Department of Tourism na nagtataka itong si Senator Marcoleta, bakit noon, ang budget ng Department of Tourism ay 1 billion pesos. At ngayon, 100 million na lang ang kanyang budget. Kasi po, marami pong nagtatanong dito. Para sa akin, hindi talaga sapat ang 100 million. Ipopromote mo ang Pilipinas sa mahalagang 100 million? Kulang na kulang po yan. Remember na imagine yung islands ng bansang Pilipinas, 7,107 yan. Tapos dito, 100 million. Oh, paano? Alam mo naman, sa 100 million na yan, may pasaswelduhan ka pa dyan ng maraming tao. Buti na yung una, 100 billion. Yun pala. Alam naman natin, di ba, yung asawa nitong si Cristina Frasco. Di ba? May conflict sila doon sa House of Representatives ng si Jude Frasco at ito si Martin Romualdez. So, yan ang sabi ni Marcoleta. Ano ba ito? Napupolitika na naman? Napupolitika talaga? Mamaya, panoorin natin na. Mahalaga po yung mapakinggan natin ang punto ni Marcoleta dito. Ayan, good job sa iyo, Senator Marcoleta. At talagang in-expose mo ang kapalastugan itong si Tambaluslos. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin, mga maiinit na balita ngayon, no? Abang-abang kayo kasi lahat ipapakita ko at itatalakay natin ito. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito, panoorin natin, ha. Ito yung play. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa Agenda Report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity.
Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno. Mahigit 1 trillion pesos ang pantustos sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded. Compounded yan, binabayaran natin yung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Para sa agenda, Kaya uutang sila kasi kaya rin naman ng babayaran yung utang. Ano, sa totoo lang, kawawa ang next president natin. Yun lang ang masasabi ko dito. Kasi po, sa tingin ko uutang na naman sila. Kasi palpak yung paggasta nila sa nakaraan. Di ba, yung nakaraang taon, umutang rin tayo. Ngayon, uutang na naman sila. Ito ordinaryong utang lang na trillion ang utangin nito. Wala pa namang binigay na numbers, pero duda ko rito, trillions of pesos na naman ang uutangin. Imagine that one. Tapos, masasayang lang ang bilyones na pera dahil palpak na naman ang flood control. Yung flood control na yan, isa yan sa mga masasabi nating pinakamalaking palpak na utang natin yan. Kasi yung inutang natin yung pera na yan, napupunta lang ang pera na yan sa mga congressman na mga hindi lahat ng congressman yung mga gumagawa lang ng korupsyon na mga kongresista. Mga contractors siguro sila yung napapahamak. Pero sila nagnegosyo lang yung mga contractors na yan Wala man silang yung mga contractors na yan. Wala naman silang kasalanan siguro kung sasabihin na ito naman talaga yung talent fee namin, ganito kalaki. Pero they are part of the corruption because sila yung nagbibigay ng pera dito sa mga congressman. May bagman yan Bibigay yan sa bagman, sa kongresista. Di ba? Kita nyo yung palabas na bagman, the bagman, doon, nalalaman ko lahat doon. So, ayan, uutang na naman sila kasi pumalpak So, next time, DPWH, kung sino man ang hahawak ng DPWH, kasi nakakasiguro ako, itong head ng DPWH ngayon, siguro, magre-resign ito. O kung hindi man mag-resign, papalitan ito. Kasi pumalpak ka Di ba? Kailan pa ba tayo matuto? Napabayaan na po tayo sa ibang mga countries. Sobrang laki. Ito, panoorin natin itong napupolitika itong Department of Tourism. Importante pa naman ang Department of Tourism to promote foreign investors dito sa Pilipinas. Tapos, ang budget lang is 100 million. Dati, 1 billion yan Ngayon, 100 million na lang. So parang itong si Senator Marcoleta ay tinutulungan itong si Cristina Frasco. Alam mo, Cristina Frasco, umalis ka na dyan sa pagiging Department of Tourism Kasi ang nakilala ka namin, matino ka, Cristina Frasco. Alam kong ka lang, nababash ka lang dahil nasa administrasyon ka Ang kapalpakan ng administrasyon nadadamay ka. Yan na totoo Yung dati na ikaw ay tumulong pa kay Vice President Sara, ang galing ng pangalan mo, mabango yung pangalan mo. Nung nakakapit toko ka na ngayon dito sa administrasyon na ito, nasisira ka lang. Sa totoo lang. Sino ba namang hindi ikaw masisira ka ikaw yung i-blame ng tao Ano pang ginawa ng Department of Tourism na hindi mo naman na-promote ng maayos ang Pilipinas? Paano niya ma-promote yan? 100 million lang yung binigay. Ikaw yung i-blame yan sa'yo. I-blame yan sa'yo kasi gusto nilang palitan ka na. Umalis ka na lang dyan. Ito tinulungan ito ni Senator Marcoleta itong si Cristina Frasco. Panoorin po natin. Okay? Ayan. Wait muna. Play. 50 something. Na politika lamang ito, alam ko naman dahil sa But the chief casualty
is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. Yan. So, mamaya. From 1 billion in 2018, 2019 pagkatapos, pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Grabe. Bumaba talaga. Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450-something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang budget ako, has been reduced. Kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa iyo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapagalan niya ba to? Kapatid. Ilo. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang Nagkamali kamukha si mo siya. Marcoleta. Akala niya si Big Subic. Kasi kasama ko colleague ko siya. Medyo malabo ang Morales. ba't ako malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, Sen, Mr. Chair, yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism. Kayo po yung butihing wife ng aking kaibigan, Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Kasi isa na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito. It's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ginawan 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Sa chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and Nag-a-appeal siya kasi syempre naman sinong hindi magrereklamo na from 1 billion naging 100 million yung budget. Nag-appeal siya. Alam nyo ba bakit niliitan nila ang budget? Doon ako dito, this is my own opinion. Ang asawa nito, si Jude Frasco. Alam natin ang issue ni Jude Frasco with Martin Romualdez. Di ba? Merong mga statements itong si Jude Frasco, ang asawa niya, na hindi siya sang-ayon sa liderato nitong si Martin Romualdez. Tingnan nyo gaano sila kakapal ng muka. Hindi lang marunong magtrabaho lang ng matino ba? Dahil napupolitika, wala na. Yan ang aking unang initial analysis dyan. Kaya niliitan ang budget niya. Kung hindi ka hahalik sa puwet ko, liitan ko yung budget mo. Ganyan niya. Yan ang practice ng House of Representatives. Kaya nga si Kong Pulong, di ba, kung maalala natin, mag-walk out yan sa mga ganitong bagay. Kasi sabi ni Kong Pulong, I will not kiss your ass. Your ass is there. Wala akong pakialam kung hindi nyo bigyan ako ng budget.
sa akin, kung ano yung tama, ang tama ang sa akin. Diba? Presentations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not Sorry a matter... to interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask. The budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed correct. after the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay, Chair. please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, chief casualty is the Filipino people. Correct. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. You will not be able to pursue anything good here. Correct. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, wag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai, dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo. You're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito, siguro. Kung gusto po rin nyo. Salamat po, Mr. Chair. Tutulungan siya ni Marcoleta. Ibalik yung 1 billion na naman na ano, di ba? Thank you, Senator Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head. Mukhang yun na nga rin ng na-point out talaga natin sa umagang ito. So, yun po ha. Magaling ito si Marcoleta na naniniwala personally itong si Senator Marcoleta na napupolitika itong si Cristina Frasco. Dinamay pa itong si Cristina Frasco. Ito ha, analysis ko lang. Ito siguro ang posibleng dahilan na lumiit ang budget ni Cristina Frasco sa Department of Tourism. Kasi po, yung asawa niya na si Jude Frasco ay may kaunting conflict dyan sa House of Representatives. Alam naman natin. Diba? O, yun lang. I can be wrong with this analysis. I can be correct with this analysis. But freedom of expression, yun ang analysis ko dito. Napupolitika. Same as the paniniwala ni Senator Marcoleta. Okay? So, yun lang po ang ating talakayan ngayon. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Ano ba sa tingin ninyo? Tama pa ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos? Ilatag nyo ang inyong argumento. Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget guys. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman